Good news mga kababayan, isang napakagandang balita ang muling dumating para sa Pilipinas. Habang patuloy na umiinit ang sitwasyon sa West Philippine Sea at patuloy nating pinapalakas ang kakayahan ng ating mga maritime forces, isang mahalagang suporta ang inanunsyo ng Estados Unidos para sa ating bansa. Isang malaking barko ng US Coast Guard ang nakatakdang ilipat sa Philippine Coast Guard o PCG. Ito ay hindi lamang simpleng donasyon ng isang sasakyang pandagat, kundi isang malaking hakbang upang mas mapalakas ang kakayahan ng Pilipinas na protektahan ang ating karagatan at pambansang interes. Sa mga nakaraang taon, nakita natin kung gaano kahalaga ang papel ng Philippine Coast Guard sa pagbabantay sa ating territorial waters. Sila ang madalas na nasa frontline kapag may mga tensyon sa West Philippine Sea. Sila rin ang tumutulong sa search and rescue operations, maritime law enforcement, at pagprotekta sa mga mangingisdang Pilipino. Kaya naman nang lumabas ang balitang magbibigay ang Estados Unidos ng isang Reliance-class medium endurance cutter sa Philippine Coast Guard, agad itong nakatawag ng pansin hindi lamang sa mga defense observers kundi maging sa maraming ordinaryong Pilipino. Ayon sa mga ulat, ang anunsyo ay ginawa ni US Secretary of Defense Pete Hegseth bilang bahagi ng patuloy na kooperasyon ng Amerika at Pilipinas sa larangan ng seguridad sa Indo-Pacific region. Ang layunin ng hakbang na ito ay suportahan ang kakayahan ng mga kaalyado ng Amerika, kabilang ang Pilipinas, upang mapanatili ang seguridad at katatagan sa rehiyon. Ngayon, ano nga ba ang espesyal sa barkong ito? Ang Reliance-class cutter ay isa sa mga kilalang barko ng US Coast Guard na matagal nang nagsilbi sa iba't ibang misyon. Ito ay may habang humigit kumulang 64 na metro at idinisenyo para sa medium endurance missions. Ibig sabihin, kaya nitong manatili sa dagat ng mas matagal kumpara sa mas maliliit na patrol vessels. Isa sa pinakamahalagang katangian nito ay ang pagkakaroon ng helicopter hangar. Hindi lahat ng barko ng Coast Guard ay may ganitong kakayahan. Ang pagkakaroon ng hangar ay nagbibigay daan upang makapagdala at makapag-operate ng medium-sized helicopter habang nasa karagatan. Napakahalaga nito lalo na sa mga search and rescue operations. Isipin ninyo kung may emergency sa gitna ng dagat. Sa halip na umasa lamang sa barko, maaaring magpalipad agad ng helicopter upang mabilis na maabot ang lugar ng insidente. Maaari rin itong gamitin sa surveillance missions upang mas malawak ang saklaw ng pagmamanman sa ating maritime zones. Sa kasalukuyan, patuloy na lumalaki ang pangangailangan ng Pilipinas para sa mga modernong barko at kagamitan sa dagat. Dahil napakalawak ng ating archipelago, hindi biro ang pagbabantay sa mahigit 7,000 isla at napakalaking exclusive economic zone ng bansa. Kaya naman malaking tulong ang pagdating ng ganitong klase ng barko. Bukod sa helicopter capability, kilala rin ang Reliance-class cutter sa pagiging matibay at maaasahan sa mahahabang patrol missions. Ginamit ito ng US Coast Guard sa iba't ibang operasyon tulad ng maritime security, anti-smuggling missions, fisheries protection, at humanitarian operations. Kapag naipasok ito sa serbisyo ng Philippine Coast Guard, maaaring gamitin ito sa iba't ibang misyon. Una, para sa maritime patrols sa mga sensitibong bahagi ng ating karagatan. Ikalawa, para sa humanitarian assistance at disaster response lalo na kapag may bagyo at iba pang kalamidad. At ikatlo, para sa search and rescue missions na madalas na kinakailangan sa isang bansang tulad ng Pilipinas na napapalibutan ng dagat. Hindi rin may kakaila na may malaking epekto ang barkong ito sa usapin ng West Philippine Sea. Sa mga nakaraang taon, maraming beses nating nakita ang mga insidente sa karagatang ito. Naging aktibo ang Philippine Coast Guard sa pagdodokumento ng mga pangyayari at pagprotekta sa mga Pilipinong mangingisda. Dahil dito, lalong naging mahalaga ang pagkakaroon ng mas maraming barko na may kakayahang magsagawa ng long-range patrols. Bagamat hindi ito isang barkong pandigma tulad ng mga frigate ng Philippine Navy, napakahalaga pa rin ang papel nito sa pagpapanatili ng presensya ng Pilipinas sa mga lugar na sakop ng ating karapatan sa ilalim ng international law. Sa katunayan, isa sa mga estratehiya ng maraming bansa ngayon ay ang pagpapalakas ng kanilang Coast Guard forces. Dahil ang Coast Guard ay pangunahing nakatuon sa pagpapatupad ng batas, maritime safety, at civilian maritime operations, mas nagiging angkop itong instrumento sa mga sitwasyong nangangailangan ng de-escalation at professional maritime presence.
Makikita rin sa paglipat ng barkong ito ang lumalalim na ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos. Sa ilalim ng kanilang matagal ng alyansa, patuloy ang iba't ibang anyo ng kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Kasama rito ang joint exercises, training programs, intelligence sharing, at military assistance. Sa mga nakaraang taon, nakita rin natin ang pagdating ng iba't ibang defense assistance packages mula sa Amerika. Ang layunin ng mga ito ay hindi lamang palakasin ang kakayahan ng Pilipinas kundi tiyakin din na may sapat na kakayahan ng bansa upang mapangalagaan ang sarili nitong seguridad. Marami rin ang nagsasabi na ang paglipat ng Reliance-class cutter ay nagpapakita ng konkretong suporta ng Estados Unidos sa Pilipinas. Sa halip na mga pahayag lamang, ito ay isang aktwal na kagamitan na maaaring gamitin sa araw-araw na operasyon ng Philippine Coast Guard. Kapag dumating ang barkong ito, inaasahang daraan muna ito sa mga kinakailangang proseso bago opisyal na may pasok sa serbisyo. Maaaring kabilang dito ang refurbishment, inspection, crew training, at integration sa kasalukuyang fleet ng PCG. Ngunit sa sandaling maging operational ito, tiyak na magiging isa itong mahalagang asset para sa bansa. Kung ating susuriin, hindi lamang barko ang ibinibigay dito. Ang tunay na halaga nito ay nasa kakayahang may dudulot nito sa ating mga tauhan. Mas maraming patrols ang maaaring may segowa, mas mabilis na response sa mga emergency, mas epektibong pagmamanman sa ating mga karagatan, at higit sa lahat, mas malakas na kakayahan upang ipagtanggol ang ating maritime interests. Para sa maraming Pilipino, ito ay isa pang positibong senyales na seryoso ang pamahalaan sa pagpapalakas ng maritime security ng bansa. Habang patuloy ang modernization efforts ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard, unti-unti nating nakikita ang pagdating ng mga bagong kagamitan na makatutulong sa pagharap sa mga hamon ng kasalukuyang panahon. Sa dulo, ang pinakamahalagang benepisyo ng lahat ng ito ay para sa mamamayang Pilipino. Kapag mas ligtas ang ating mga karagatan, mas protektado ang ating mga mangingisda. Kapag mas mahusay ang search and rescue capability, mas maraming buhay ang maaaring mailigtas. Kapag mas malakas ang maritime presence ng bansa, mas napapangalagaan ang ating mga karapatan sa dagat. Kaya mga kababayan, malaking good news nga ang balitang ito. Ang pagdating ng Reliance-class cutter mula sa Estados Unidos ay isa na namang hakbang tungo sa mas malakas, mas modernong, at mas handang Philippine Coast Guard. Habang patuloy ang mga hamon sa ating karagatan, mahalagang magkaroon tayo ng sapat na kagamitan upang maprotektahan ang ating pambansang interes. At sa tulong ng mga kaalyado at ng patuloy na modernization program ng bansa, unti-unti nating nakikita ang pagbuo ng isang mas matatag na maritime force para sa kinabukasan ng Pilipinas. Ano naman ang masasabi ninyo sa bagong barkong ito para sa Philippine Coast Guard? Malaking tulong ba ito sa seguridad ng ating bansa at sa pagbabantay sa West Philippine Sea? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para sa mas marami pang balitang pangdepensa at maritime updates. Maraming salamat sa inyong panunood at mabuhay ang Pilipinas!